Muli, magandang umaga po mga kapatid. Bago tayo magpatuloy sa ating mensahe, so magbalitaan muna tayo. So, wala po si Brother Lordy ngayon dahil tumas po yung BP niya last Friday. So, nagre-recover pa siya. Pero okay na po, mukhang okay na siya, sister. Okay naman. Nasa nahihilo pa daw po siya. So, baka bumaba naman yung BP. Hindi naman, mataas pa rin. So tayo po yung magpatuloy since wala si Brother Lordy, ako muna po yung magbibigay ng mensahe sa umagang ito. So muli magandang umaga po mga kapatid. So ewan ko, first time ko po na nakita na nandun yung siguro nasa PowerPoint lang, masyado mataas yung pagkakagawa ng ano. It's about growth yung tatalakayin po natin ngayon. So galing sa word na grow, no? Growth. So, ano po yung ibig sabihin natin pag sinabi natin growth? So, very obvious ang meaning niyan is to increase in size by assimilation of material into the living organism or by accretion of material in a non-biological process. Masyadong technical. So, kung sa tao yan, so, kung bata ka, lumalaki, nag-improve yung mga buto, muscle, mga organs at saka yung importante yung brain, no? So, kaya kayo magkakaroon ng growth physically. Ganon din sa mga halaman, lumalakas siya sa pamamagitan ng kanyang ugat, nagsisikret ng tubig at carbon monoxide para lumaki yung puno at eventually magbigay siya ng bunga, fruit, no? So, yan po yung growth physically. Ganun ang ibig sabihin physically, spiritually, learning more about and leaning into God. Yung spiritual growth. Napaka-alaga, no, na tayo mag-lean to God. Pag sinabi natong lean, pwedeng sumandal. So tayo, alam po natin na tayo lahat ay nananalig sa Diyos. Sa Kanya tayo, iba yung hindi sandal yung ginagamit natin term pero sa Kanya tayo naglilin, no? Sa Kanya tayo umaasa, sa Kanya tayo kumukuha ng lakas. At ganoon din tayo, yung lean, pwedeng to bend. So, leaning tower, Pisa. So, nagbe-bend. So, nagbe-bend tayo sa Diyos, no? Nagpapakumbaba tayo. So, ano man yung mga salita na ibinibigay niya, nagpapakumbaba tayo, tayo'y sumusunod, no? Minsan masakit sa ating kalooban nung tayo hindi pa ganun kabukas yung ating kaisipan, nung tayo galing sa ibang pananampalataya, minsan hindi pa natin matanggap. Hindi natin mabuksan yung ating mga puso't kaisipan, but we have to bend eventually. So sundin natin kung yung sinasabi nating Panginoong Jesucristo. Kung yung sinasabi nating spiritual growth, no? Ngayon, why don't Christians grow? So, bakit hindi nag-grow yung some of the Christians? Di naman natin sinasabing lahat. Some. Bakit hindi sila nag-grow? So, maraming factor na makikita natin dyan. Bakit din nag-grow yung mga ibang Kristiyano? So, it is expected for us to grow spiritually. So, in-expect ng Diyos na mag-grow tayo. Kung paano tumubo yung halaman, in-expect natin na mag-grow yan at magbubunga. Kung paano pinanganak yung bata, mag-grow yan eventually, magkakaroon ng pamilya, magiging Kristiyano. So, ganun po yun. So we are expected, no, to grow. Pag hindi tayo nag-grow, walang mangyayari sa atin. Walang mangyayari sa atin. So, kumbaga, pag hindi na, di ba, may mga hindi lumalaki na mga bata, so, it's not normal. It's not normal. So, marami tayong nakikita, mga artista na hindi na lumaki, ganyan lang sila. So, hindi normal. So, 2 Peter 3:18, sabi niya, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. Sabi niya, but grow in the grace and knowledge
pinaka-importante, in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Paano tayo mag-grow sa kaalaman? So, kailangan nating makinig, pinaka-importante, makinig sa salita ng Diyos. So, kung hindi na tayo pasanay sa pagbasa ng banal na kasulatan, may mga pagkakataon na hindi natin maintindihan, so kailangan natin makinig at magtanong sa mga mas may nakakaintindi sa na nakauna, na nakaintindi sa salita ng Diyos. So, napaka-importante, we have to grow in knowledge. Hindi tayo pwedeng hindi mag-grow sa knowledge. Ang mangyayari dyan, pag hindi tayo nag-grow sa knowledge, pwede tayong mawala eventually. Pwede tayong mawala. So, marami tayong nakita mga kapatid na hindi natin kasama ngayon. Hindi natin alam kung di ba sila nag-grow o mayroong ibang parahan na sila'y nagkaroon ng mga, yung term na gusto kong gamitin is, natisod ba sila? Mga ibang kapatid na hindi natin kasama ngayon. O hindi lang talaga sila nag-grow. That we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men, sabi niya, in the cunning craftiness of deceitful plotting, but speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head of Christ. So, hindi tayo pwede maging babe, sinasabi, no? So, kailangan natin mag-grow. Sabi niya, we should no longer be children. So, yung kaalaman natin dapat, hindi lang yung nung panahon na tayo inaralan at nabautismuhan. Ay hindi tayo dun lang nagdudwell kung ano lang yung gospel na sinasabi. Tayo makinig, tayo nagrepent, etc., nag-confess, nabaptize, and then naging Kristiyano tayo. Hindi po yun dun natatapos yung pagiging Kristiyano. Hindi yun lang yung obligasyon ng pagiging ibang Kristiyano. Sabi niya, pagka magkaroon tayo ng madideceive tayo pagka wala tayong sapat na kaalaman sa salita ng Diyos, pag di tayo nag-grow. So, importante na naintindihan natin. Kahit sino yung dumating na mangaral sa atin na hindi naayon sa salita ng Diyos, hindi tayo madideceive. So, ibang kapatid natin, hindi natin kasama, maaari na na-deceive sila dahil kulang sila ng kaalaman, hindi sila nag-grow. Hindi sila nag-grow na katampatan para sila'y manatili sa kawan ng Diyos. So, na-deceive. Maaari, na-deceive sila. So, sabi niya, Christians are expected to grow spiritually. So, we often do not grow as we should. Minsan, hindi tayo nag-grow kung ano yung dapat nating i-proceed, no? Hindi ko lang ang right term. Kung pa tayo magpatuloy. So, we often do not grow as we should. Kasi nasa atin po naman yan eh. Kung hindi tayo mag-grow. So kung nag-stagnate tayo at nakampante tayo dun sa pakikinig na lang, hindi tayo nag-research, hindi tayo nagbabasa, nakikinig lang tuwing araw ng linggo, kulang po yun. So hindi enough. Parang pagkain lang yan eh. Hindi lang tayo kumakain ng material food sa araw ng linggo. So, kung makakain tayo everyday, 3 times a day. So, ganun din sa spiritual. Kailangan din tayong araw-araw na in-nourish natin yung ating spiritual being. No? So, kailangan tayo mag-grow. So, why don't Christians grow? Bakit di sila nag-grow? Ano yung mga dahilan? Ito po yung nakikita natin mga dahilan. They do not see a need to grow. So parang wala silang nakikita na kailangan nilang mag-grow.
Parang okay na lang dyan, kampanan, I believe in God, I believe in Christ, siya yung Savior ko. And then that's it. Hindi na tayo nagpapatuloy. Maaari, kaya hindi natin kasama ang ibang kapatid natin ngayon, dahil hanggang dito lang sila. Hindi sila nag-grow. So hindi nila, nakakarinig naman sila every Sunday, narinig yung salita ng Diyos. Bakit hindi tumatak? Bakit tumatak sa kanilang puso't kaisipan? Bakit sila na-deceive? No? Bakit sila na-deceive? Dahil sa kakulangan ng kaalaman at pananampalataya. Ang pananampalataya nanggagaling sa kaalaman natin. So, may kaalaman, enough tayong kaalaman para tumibay ang ating pananampalataya. Paano ka sapat yung pananampalataya kung kulang yung kaalaman mo? Pag inaralan ka ng magaling na magsalita, at very tempting, napakaganda, madideceive ka dahil kulang ka ng kaalaman. So, Mark 16:16, so, ito yon yung first step na pagiging Kristiyano. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Tuloy na natin. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Therefore, we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. Sabi niya. Ngayon, sabi niya dito sa Mark 16:16, kung balikan natin, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. So yung mga hindi pa po kung meron hindi Kristiyano, ito po yung first step. First step na kailangan natin gawin. No? Kailangan tayong mabaptize. Ngayon, pag bumalik tayo sa Mark 16:15, basahin po natin. Kasi po yung mga Kristiyano na baptismuhan na ginawa nila yung bagay dito. Ano sinasabi sa Mark 16:15? Sandali lang po, hanapin ko lang. Mark sabi po niya, at sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Paano po tayo naging Kristiyano? Dahil merong nangaral sa atin. Pinakilala nila ang salita ng Diyos. Ngayon tayo mga Kristiyano na, it's our obligation na gawin natin ang bagay na ito. Ipangaral natin. Ang kaisipan po kasi natin is to baptize. Kailangan ma-convert. Hindi po. Sabi ng Diyos, pangaral. Ipangaral natin. Pag ipinangaral mo lang, wala kang, kumbaga walang string attached, no? Ipangaral mo lang. So may mga pagkakataon, yung mga, kumbaga kung nanliligaw ka, siguro sa 10 niligawan mo, baka may mapasagot ang isa. O sabi mo ng 20 na niligawan, baka mayroong mapapasagot na isa. Ganon din sa pangangaral. Basta aralan mo lang yung kakilala natin, wala kang i-expect, kasi nag-expect tayo, baka hindi siya ma-convert. Yun yung nagiging stumbling block natin eh. Ay, hindi naman ito makikinig eh. Baka hindi naman ito ma-convert. So, hindi tayo nagpuproceed ngayon. Hindi natin inaaral yung salita ng Diyos sa kapwa natin, sa mga kakilala natin. So, gawin natin na, basta lang ipangaral mo, i-share mo kung ano yung kaligtasan. Doon lang, ganun lang. Basta gawin mo lang yan. Kung sinong makikilala mo, gawin mo lang yan. Huwag mong isipin na baka hindi siya ma-convert, baka hindi siya maniwala. Hindi po ganun. Baka marami sa atin na dati, sabi nga ni Brother Lordy, yung mga ibang preacher pa, hindi sila naniwala. Talagang hirap nilang aralan. Pero ngayon, may mga talagang matatatag na preacher sila. Dahil eventually, nag-grow naman sila. Kasi nakilala nila yung salita ng Diyos. So, since nabaptize na tayo mga Christian, it's our obligation na tayo naman ituro natin sa kapwa natin, sa mga kakilala natin. At yan po ay isang utos. Baka yun yung maging dahilan na hindi tayo makarating sa langit. Baka sabi niya,
Hindi ka gumawa ng kasalanan, check. Hindi ka gumawa ng mga karamaldubal na bagay, check. Naging mabuti yan yung pamumuhay, check. Pinangaral ba yung salita ko? Cross. Baka yun yung dahilan para hindi tayo makarating sa langit. So, Mark 16:15 po, tandaan natin. Hindi dahil na-baptize na tayo is doon na po tayo. It's our obligation naman na gawin natin yung bagay na yun. Mahirap, kasi minsan tinitingnan natin sa sarili natin, hindi ako perfect. Baka sabihin ng aaralan ko is mag-boomerang sa akin. So it's about time na ayusin mo naman yung sarili mo. Ipakita mo sa aaralan mo na deserve mo na i-share yung salita ng Diyos. Kasi nga naman, kung nahihiya ka sa sarili mo, hindi ma-share dahil ang dami mong flaws, baka hindi mo nga ma-share. Baka yun yung naging dahilan. Kaya hindi mo ma-share yung salita ng Diyos. May pangaral, may turo sa sa kapwa-tao. At the same time, sabi nga, supposed to be, meron tayong meeting after nito, yung mga kalalakihan, is paano natin papanumbalikin yung mga kapatid natin na hindi na natin nakakasama. So, kailangan natin alamin kung ano yung dahilan. Baka ayaw na talaga nila, o baka kailangan lang ng konting refresher sa salita ng Diyos kung ano yung dapat, baka yun lang ang kulang sa kanila. Tapos na po yan, pinalikan ko lang. So yun, they do not study and apply God's Word. So, kaya sabi nga kanina, baka mag-reflect o mag-boomerang kung ano yung kakulangan mo na pwedeng makita nila sa'yo. We have to apply God's Word. So, i-apply natin kung ano yung dapat. Kung paano tayo mamuhay, paano tayo lumakad sa mundong ito. Sa pananalita, sa pakikitungo sa mga ibang tao, napaka-importante niyan. Baka may maling nagawa ka is matandaan ng tao na yun na never mo na siyang maaaralan. So, kailangan tayo mag-ingat. Pag-ingatan po natin mga sarili, yung mga salitang lumalabas sa ating mga bibig. No, napaka-importante niyan. So, kumbaga, hindi pa end of the world. So, lahat po tayo, pwede natin baguhin yan. Lahat, may pagkakataon tayo. Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, as newborn babes desire the pure milk of the word that you may grow thereby. So yung mga bagong baptized, kailangan nilang pure milk, sinasabi. Pero tayo mga matatagal na mga Kristiyano, tapos na po tayo dapat dyan. Hindi na tayo dapat kailangan aralan. So nagtataka din po tayo, bakit yung mga kapatid na hindi natin kasama, hindi naman sila babe, no? Baka ang nasa kaisipan po nila is pure milk. So wala silang malalim na kaalaman sa salita ng Diyos. Or, baka ni-reject nila ang salita ng Diyos kahit sila ay nakikita natin na nandyan every Sunday, pero ni-reject nila ang salita ng Diyos. Kasi pag ni-reject mo, kahit anong sabi sa'yo, kahit anong pakinig mo, hindi papasok sa ating puso't kaisipan. For though by this time, sabi niya, you ought to be teachers. So, hindi na tayo dapat kailangan aralan sa estado natin, na matatagal natin mga Kristiyano. You need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. Opportunity. Baka po, kailangan pa nila ng salita ng mga kapatid natin din na nakakasama. Baka pure milk pa talaga ang nasa kaisipan nila. Baka hindi pa tumatak o sumagi sa kanilang puso't kaisipan. Bakit sila nawala? Bakit sila na-deceive ng ibang pananampalataya?
O kaya, bakit natukso ang isang Kristiyano na nagkasala? Kaya siya nawala. Baka siya natukso, etc. But solid food belongs to those who are of full age, sabi niya. Full age. That is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. So, pagka sapat na yung kaalaman mo, so madidistinguish mo na yung mali sa tama. So, sabi nga yung mga magagaling sa grammar, hindi na nila alam yung rule. Pero pag narinig daw nila, alam nila kung mali o kung tama. Sa'yo tayong mga Kapampangan, hindi din natin alam yung rule. O kahit anong lingwa, hindi nila alam yung rule minsan eh. Pero pag narinig nila, mali yung pagkasabi niya. Sabi niya. Ganun din sa salita ng Diyos. Pagka sapat na yung kaalaman, kahit di mo alam kung saan yung versikulo, kahit di mo alam saan, pero narinig mo na yun dati eh. Sabi mo, mali yun eh. Hindi tama yung sinasabi ng nagtuturo na to. Dahil, solid food, nasa iyo yung puso't kaisipan na salita ng Diyos. Solid food. So, alam mo na kung tama ba yan o mali. So, marami pong sangay ng pananampalataya na definitely, hindi pagkakaparehas. Dahil kung magkakaparehas yan, magkakasama-sama sila eh. Pero alam natin na isa lang ang itinatag na church ng ating Panginoon. Isa lang. So, kailangan, yung mga kung hindi pa po Kristiyano, kailangan nating hanapin. So, surihin po natin. They do not overcome sin. So, hindi nila na-overcome yung kasalanan. So, iba, yung mga ibang nawala, hindi nila na-overcome yung kasalanan. So, natalo sila ni Satanas. Therefore, we also, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnare us, and let us run with endurance the race that is set before us. We have to run with endurance. So, alam po natin na hindi madali maging Kristiyano. Hindi madali ang i-push mo yung mga tukso na dumarating sa'yo. Alam po natin hindi mahirap yan. Pero we have to run with endurance. So, kailangan nating labanan yan sa araw-araw. Otherwise, magkakasala tayo. Run with endurance. So, napakalinaw po na sinasabi niya. Whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. So, kung may sapat na pananampalataya ka, makakaiwas ka sa kasalanan. Lahat po tayo nagkakasala. Pero hindi tayo pwedeng mabuhay at manatili sa kasalanan. So, kailangan nating maging matatag. For it would have been better for them not to have known the way of righteousness than having known it, to turn from the holy commandment delivered to them. Sabi niya, mapanghe mo ni dindam. Dindam mo na pero may kasala ka pa. Ano? So alam mo na yung turo ng ating salita ng Diyos, pero pero nagkasala ka pa rin. Hindi ka pa rin sumunod sa iyo. So masahol ka pa, no? Mas mabuti pa na hindi ka na nakapakinig, sabi niya, salita ng Diyos. Napakinggan mo na, pero binaliwala mo. But it has happened to them according to the true proverb, a dog returned to his own vomit, and so, having washed her, wallowing in the mire, sabi niya. So parang yung mga yan, yung mga nagkakasala, parang aso daw siya, no? So, kinakain nila yung suka nila. So, kailangan tayong, kumbaga, yung iba kasing mga ibang Kristiyano, allegedly, mayroong ibang mga kapatid na matagal silang Kristiyano pero may mali pa rin silang ginagawa sa kanilang pagsamba. So, nakakalimutan nila, no?
Kakalimutan nila na dapat, sabi niya, kung ikaw magnanakaw, hinto mo na yung pagnanakaw. Sabi. So lahat ng kasalanan na hindi mo na dapat gawin bilang Kristiyano, pagka-baptize mo, iwan mo na yun. Kalimutan mo na. Huwag mo nang balikan, kumbaga. Meron daw nagro-rosaryo eh. So, dati siguro siyang Katoliko na yung tawag doon yung mga malalalim pananampalataya sa Katoliko. Meron silang term na ginagamit eh. Meron silang term na ginagamit. Nakalimutan ko lang. Pero parang ganun sila. Siguro hindi niya maiwan yun. Pero dapat, pagka-baptize mo, iwan mo na yung mga bagay na hindi dapat gawin. Lapit na po tayo. They become discouraged. So may mga, narinig po tayo ng mga ibang kapatid na mas gusto nila sa ibang pananampalataya. Nadi-discourage sila dahil malungkot sa atin, wala tayong mga instrument. Kasi ang isa sa mga nakaka-attract, no? Yung mga mayroong kumakanta na maganda. May mga banda. So kung titingnan mo, napakaganda talaga yan, nakaka-attract. Pero hindi yun yung design ng Diyos kung paano natin sasambahin. So hindi niya nire-require, hindi niya inaalaw, na gamitin natin ang mga instruments sa pagsamba sa Kanya. Nakaka-attract talaga yun. Sa atin, masyadong solemn, sabi nila, masyadong parang boring, nakikinig lang sa salita ng Diyos. Pero ang pinaka-importante lang po talaga, yung salita ng Diyos, wala nang iba. Ang hinahanap ng Diyos, yung pure heart. Kasi kung nandun ka lang para makinig dun sa banda, hindi natanggapin ng Diyos yun. So kaya sinasabi ng Diyos, makakasumpong kaya ako na ng pananampalataya pagbalik niya dito sa lupa. Sabi niya, pagbalik ko dyan, makakasumpong kaya ako ng pananampalataya. Kasi kung yun lang yung pinupuntahan mo every week, it's useless, no? Ang hinahanap ng Diyos yung pananampalataya. Yung nakikinig ka, ginagawa mo sa araw-araw, at nag-grow ka every now and then. Every day, nag-grow. Yun yung hinahanap ng Diyos, pure heart. And I was afraid and went and hid your talent. Ito po yung parable of the talents. So, hindi na po natin babasahin. Ito yung sinasabi ng Diyos. Yung kwento nga ni Brother Lordy dati, ibang pananampalataya, nagsalita sa harap yung isa, sabi niya, nung naging, gamitin na yung word na Christian, nung naging Kristiyano ako, yumaman ako, pinagpala ako ng Diyos, sabi niya, lumawag yung buhay ko. Ang daming blessings na pumasok sa akin. Nagsalita yung isa, sabi niya, Brad, nung naging Kristiyano ako, sabi niya, ganun din yung pamumuhay ko, sabi niya. Walang nangyari sa akin. Ibig sabihin ba, di ako kinalugdan ng Diyos, sabi niya. Tama po naman, di ba? Hindi ba ako kinalugdan ng Diyos? Ikaw, biniyayaan ka, ako hindi. Sabi niya. Kasi yung ibang pananampalataya, more on material things. More on blessings. Tayo, hindi kailanman ipinangako ng Diyos, pag naging Kristiyano ka, magiging mayaman ka. Hindi pinangako yan. Pag naging Kristiyano ka, buhay na walang hanggan ng pinangako niya. Wala nang iba. Hindi nga niya pinangako na magkakaayos kayong ng manay mo kung meron kayong suliranin. Hindi niya pinangako yun. Ang pinangako niya, buhay na walang hanggan. Yun lang. So, yung sarili mo, siyempre, magiging maayos yung buhay mo. Siguro kung dati kang lumalaban sa nanay mo, baka hindi ka nang lumalaban. Pero yung pinangako lang niya is buhay na walang hanggan. Wala siyang pinangako material na bagay. Hindi niya pinangako na kung pilay ka, makakalakad ka. Wala siyang pinangakong gano'n. Buhay na walang hanggan lang ang pinangako ng ating Panginoon. So I can do all things through Christ who strengthens me. So kung lahat tayo may mga suliranin, kung may pagkukulang, may kailangan natin gawin, balik lang tayo sa Diyos. Punta tayo sa Diyos.
I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi niya. So sabi niya, nadi-discourage tayo, sabi niya, but if you bite and devour one another, beware lest you be consumed by one another. So dapat tayo dapat magkaroon tayo ng pag-ibig sa bawat isa. Pagkakaunawaan, lahat tayo may mga personality. Lahat tayo may personality. So kung ano may personality ng isang kapatid, ayan natin yun. We have to respect that. We have to respect that. Huwag yung maging dahilan, no, para ma-discourage ka at di ka na sumamba. May iba-iba po tayong buhay. May iba-iba tayong pananaw minsan. In terms of personal matters, pero hindi sa pananampalataya. Kung may ang paniniwala mo sa ganitong bagay, ganito, you have to respect that brother or sister. So, para hindi tayo ma-discourage. Ayan lang po natin. Iba-iba po tayo ng ugali talaga. So sabi nga ng Diyos, huwag nating hatulan ng bawat isa. Sabi niya, therefore let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or cause to fall in other brother's way. So may mga pagkakataon naman po na talagang minsan hindi na natin ma-handle, no? Ng isang kapatid. Nagre-resolve tayo sa ibang bagay. Minsan talagang wala na tayong magagawa. Pero in most cases dapat magkaintindihan tayo, magkaroon tayo ng pag-ibig sa bawat isa. So they become distracted. So nagkaroon sila ng distraction sa kanilang pananampalataya. Now you deceive among the others, the he who hears the word and cares of this word, and the deceitfulness of preachers choke the word and it becomes unfruitful. Sabi niya. So nagiging unfruitful sila, no? Kakaroon sila ng mga distraction. Kaya nagiging unfruitful. So maraming mga distraction na pwede nating makita. Minsan, sa bahay, may mga distraction tayo. Naubos yung oras natin sa Netflix. May mga magandang Korea novela. Nadidistract tayo. Okay, nadidistract tayo sa kapatid na iba yung... Minsan kasi may mga pagkakataon na meron tayong hindi mo na agad gusto yung kapatid eh. Wala naman siyang ginagawa sa'yo. Tapos pag nandyan siya, nadidistract ka. So, hindi po tama yun. So, wala tayong kumbaga, balance lang. No? Kahit ano man yan, kapatid, wala tayong dapat isipin. No? So, maganda po ito. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise to other. You cannot serve God and Mammon. Ano po yung distraction na makikita natin dito? Yung multitasking. Napaka-busy natin. Napakarami natin ginagawa. Yung mga swerte tayo po dito sa Pilipinas, hindi tayo nagkakaroon ng mga mararaming trabaho. Sa ibang lugar, yun, naririnig ko lang, may 2, 3 trabaho, everyday. Gabing-gabi na umuwi para lang magkaroon ng kita. Nakakalimutan na nila yung pagiging Kristyano nila. That's distraction. Nadidistract sila. Minsan, sa bahay, masyadong makalat. So, nadidistract ngayon. Hindi ka makapag-aral ng salita ng Diyos. Linis ka lang ng linis kasi ayaw mong magtabi, magtapon. Isa po sa sikreto para maging maayos yung bahay natin. Magtapon tayo. Tapon natin yung mga, although minsan mabigat, masakit, pero itapon natin. Kung hindi na natin gagamitin or ipamigay, wag po nating linisin tapos ikakalat mo dito
lininis mo lang, inayos mo lang ng konti, pero itinabi mo. Pag nagulo yun, kalat na naman siya. So, tapon, yung mga kumpanya na malalaki, kahit maayos yan, kung hindi gagamitin at hindi na gagamitin, itatapon yan. Kasi magiging kalat lang. Nakakalito pa sa kanila. Ganun din po yung gawin natin sa bahay. Mga damit na hindi na natin masyadong ginagamit, sapatos, itapon na natin. Nakakabawas yun sa ginagawa mo sa araw-araw. Mas nagiging clear yung isip natin. Kailangan maging wise tayo para natin tulungan yung sarili natin para mawala yung distraction. Pag di mo tinutulungan ang sarili mo, gusto mo lahat, itabi mo lahat yan, hindi makakatulong. Magiging sagabal yun para makagawa, maging easy yung buhay mo sa araw-araw. Practical na bagay pero nakakatulong sa spiritual. Kasi clear yung isip mo eh. Mas makakagawa ka ng madami kasi sa palagi ka lang naglilinis, nag-aayos. Tapon. Kasi kung minsan talaga hindi mo na sinusuot pero na 10 taon na dyan, hindi mo naman ginagamit pero ayaw mong ipamigay, ayaw mong itapon. Di po ba tama na nakakasagabal lang sa araw-araw yung gano'n? Kalat. Physical, material na bagay pero nakakatulong sa spiritual. They lack love. Pinaka-importante. Kulang sila sa pag-ibig sa kapwa. But God demonstrates His own love toward us, sabi niya. In that while we were still sinners, Christ died for us. So yung kanyang pag-ibig namatay sa para sa atin. Yun ang pag-ibig ng Diyos, ng Kristo para sa atin. Binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para mamatay para sa ating mga kasalanan. So pag titingnan mo yun, kung tao ka, parang hindi mo gagawin yun, mamamatay ka para sa iba. Unless siguro sa immediate family mo. Yun ang tingin ng Diyos sa atin. Pamilya niya, no? May pag-ibig siya sa atin. Kainalay niya ang kanyang buhay. So, kailangan natin gawin din na kailangan natin magkaroon ng pag-ibig. We love Him because He first loved us. So, kaya natin siya iniibig dahil siya yung unang umibig sa atin. So, kailangan natin ibalik yun. Hindi lang sa Kanya, sa kapwa natin. Kailangan natin bigay yung pag-ibig. So, kailangan tayo maging mainahon. Kailangan natin kontrolin yung ating mga pananalita. Mahirap po yun. Pero kailangan natin gawin. Kailangan natin gawin. Para kanino yun? Para sa sarili nating kaligtasan. Hindi para dun sa tao na kung gusto mong magsalita ng masama at kinontrol mo sa salita mo, para sa iyo yun. Para sa kaligtasan mo. On the other hand, para sa tao, baka eventually, dahil nakikita niya na controlled, no? Meron kang takot sa Diyos, baka later on, makinig siya sa salita ng Diyos. Yung nauna sinabi natin, baka kaya hindi ka makapangaral dahil meron kang iniipit sa sarili mo na hindi ako perfect. And wala akong magiging perfect, pero kailangan nating pagtrabahuhin. If you love me, keep my commandments. Keep my commandments, sabi niya. If you love me, sabi niya. Ano ba yung commandments niya? Nakasulat sa salita ng Diyos. Walang bawas, dapat. Walang kulang. Lahat ng inaaral dapat ng mga tumatayo na may katotohanan, galing lang sa salita ng Diyos. Walang bawas, walang kulang. Mga spiritual na bagay. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him.
Paano natin may endure yung temptation? Pamamagitan ng salita ng Diyos. Pag-ibig natin sa Diyos. Pag-ibig sa kapwa para hindi ka ma-tempt na magsalita ka ng hindi tama, mag-act ka ng hindi tama sa kapwa. Pag-ibig ang kailangan natin. So, they lack love. So, yun yung nakikita natin. Bakit hindi na to grow? Possible. They do not see a need to grow. They do not study and apply God's Word. They do not overcome sin. They become discouraged. They become distracted. They lack love. Ngayon, tanong po natin, are you growing? So, tayo ba'y nag-grow sa araw-araw bilang Kristiyano? Tayo ba'y nag-grow sa ating araw-araw na buhay? Paano natin mag-grow? Basahin natin ang salita ng Diyos. Makinig tayo. Yun lang po ang paraan. Wala na ibang paraan. Kung yung tao kailangan niya mag-grow is kumain siya, spiritual, kailangan basahin at makinig siya sa salita ng Diyos. Yun lang po ang wala na ibang paraan. Yun lang. Wala na ibang paraan. So, maraming salamat po. Hopefully, sana kasama natin si Brother Lordy next week para meron tayong Bible study, meron tayong mensahe. At maraming salamat po.